Talagang hindi hinto ng panawagan yung mga yung mga maleta beneficiaries. Gusto nila talagang mag-attend si Vice President uh, Sara Duterte kasi yun naman talagang pakay nila na pag umaten, ipapahiya nila ng gusto. Masyado ng bistado yung bulletin nila para hindi maintindihan ng pangalawang pangulo yung kanilang anong tawag ito, masamang layunin. Itong nagpapatuloy pong pagdinig ng Kamara hinggil nga po dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at ilan nga po sa mga mambabatas ay pinapadalo nga itong BP Presidente sa ginagawa po nilang hearing. Kayo hubay pabor doon sa panawagan ng mga ilang kongresista? Talagang hindi hinto ng panawagan yung mga yung mga maleta beneficiaries. Gusto nila talagang mag-attend si Vice President Sara Duterte kasi yun naman talagang pakay nila na pag umaten, ipapahiya nila ng gusto. Masyado ng bistado yung bulletin nila para hindi maintindihan ng pangalawang pangulo yung kanilang anong tawag ito, masamang layunin. Pero sa tingin po ninyo, obligasyon ba ng Vice Presidente na dumalo o karapatan niyang hindi umiwas nga po dito sa ginagawang pagdinig? Alam mo, sabi na nga nila, mini trial. So kung mini trial yan, siyempre may mga legal strategies din yung, yung kanilang isinasakdal. Pero hindi ko maintindihan, Jade, kasi sinabi nila ilang beses na ano pangalan nito, sapat na yung sa forma, sa sustansya at saka sa ebidensya yung impeachment laban kay Vice President Duterte. So kung lahat ng yan na hinihiling ng proseso ay sapat na or sufficient sa wikang Ingles, there is no reason for them to conduct any more of this mini trial or sarsuela. All they have to do is submit it to the plenary, following the process and the rules, so that the plenary can act on the committee report of the Justice Committee. And as soon as the plenary shall have decided, if they decide to make basura, di basura siya. If they decide to submit it to the Senate for trial, then that is the trial, Jade. Opo, alam po ninyo, yung mga sinasabi po ng mga kritiko ng, pangalawang Pangulo na dahil sa kanyang patuloy na pag-iwas daw dito sa ginagawang hearing ng Kamara, ay tila ba umiiwas sa accountability? Kasi madalas ay nagpapalabas naman siya sa social media. Let me just correct that. Hindi, from the point of view of political science and law, hindi siya umiiwas. Katunayan, sinagot niya. Di ba? Sumagot siya sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at yan ang tamang proseso. Ngayon, yung kanila, talagang ginagawa nila yan. Propaganda yan. They will bombard the public with publicity that the Vice President is, anong tawag nito, umiiwas. Kasi gusto na talaga nilang ipahiya ang Vice Presidente. Wala naman sila ibang layunin eh. Ngayon, tingnan mo, lahat sila para-pareho ang sinasabi. Pag tinignan mo yung mga social media pages, biglang dumulusot sa iyong mga wall, mga sponsored pages na dati-dati wala naman, hindi naman dumarating sa wall mo, pero iisa ang tono. Ang tono ay umiiwas si Vice President, matitibay ang mga sinabi ni ako nga lang yung wall ko nilusob ng 675 troll. Isa ang tema, bigyan natin ng pagkakataon si Madriaga na iahayag ang kanyang mga ganito, tama naman yung mga ebidensya. So obvious, Jade. Opo. Pero speaking of Ramil Madriaga, siya hubay nagsasabi ng katotohanan para po sa inyo? Alam mo, number one, nakakatuwa, nakakabanas na nga Kasi tingnan mo, iiyak siya, ang pinupunasan niya ay salamin. Nakakita ng tao, umiiyak, pinupunasan yung salamin.
Pangalawa, ako sa tagal ko sa JUCRA, no, sa Justice and Court Reporting, karamihan, siguro mga 95% ng mga witness na umiyak sa loob ng korte, nagsisinungaling, no? You ask any judge, any litigation lawyer or court staff, they will tell you the same, no? Yan ang mga observations namin ever since. Tapos pangalawa, paano mo naman paniniwalaan ang isang kidnapper at isang mamamatay tao, no? Remember, meron silang napatay na pulis. Pulis pa, kaya ako nung dumating siya rin at gwardyado ng mga naka-uniforme, hindi ko alam kung talagang pulis sila o NBI. Pero what is so ironic, ang pinatay pulis, pagkatapos ang nagbabantay sa kanya, pulis din, di ba? So, walang kaduda-duda na si Madriaga ay hindi ka panipaniwala. No, saan ka naman maniniwala? Number 5 most wanted sa PNP. Tapos considered most dangerous. Pagkatapos gagawin mong witness. Ano pa ba? Oh. Po. At sa April 22 nga, araw ng Miyerkules yan, ay magpapatuloy nga itong hearing ng Kamara hinggil sa impeachment complaints laban sa Vice President. Ay, itutuloy nila yan. Pero, No doubt, itutuloy nila yan. Kasi yun naman ang kanilang pakay talaga na tuloy-tuloy lang yung vilification campaign because they don't have an evidence mismo nanggaling na yan kay Congressman kay Pastor Abante, no? Kay Benny Abante, na ang talagang pakay lang nila is makapamingwit ng ebidensya. Dahil wala nga silang ebidensya. Puro rehash yung kanilang, anong pangalan nito, yung kanilang complaint. At saan ka nakakita na ang mismong committee was supposed to be anong tawag nito, silang maghihimay kung may probable cause, sila ang naghahanap ng ebidensya para dun sa complainant. Di ba? Dapat doon kasi pag nag-submit ka ng kaso, ordinarily, pag nag-submit ka ng complaint sa DOJ, sa prosecution, sa piskal, isasubmit mo lahat ng ebidensya para pag in-evaluate ng piskal yan, katulad ng Justice Committee, malalaman niya kung i-dismiss ba yan o isasampa sa korte. Ganun lang po yun kasimple. Huwag nating gawing bobo ang Pilipino sapagkat matalino ang Pilipino. No? Opo. So, ayan, nagsasabi na nga sila, wala sila ebidensya. That's why they are going into a fishing expedition. That is the very reason why Attorney Torion, Attorney Delgra, Attorney Luna and company, and then later on, the lawyer, the Vice President himself, filed a case before the Supreme Court because this is no longer within the constitutional processes of handling impeachment proceedings against impeachable officers.